Umalma ang NBI sa pahayag ng Chinese Embassy na tinatarget ng mga otoridad ang mga Chinese national sa bansa. Giit ng NBI, lahat ng sangkot sa krimen anumang lahi ay kanilang huhulihin. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Katuwang ang Homeowners Association at ilang security personnel, nilusob ng NBI National Capital Region ang 3 townhouse sa isang exclusive village sa Muntinlupa. Bitbit ang mga warrant mula sa Muntinlupa Regional Trial Court, hinuli ang 12 Chinese national. Nakuha sa kanila ang 10 loaded na mga baril, tactical gear, taser guns, bulletproof vests, mga kutsilyo at posas at mga ID. Nasa kustodiya na sila ngayon ng Bureau of Corrections at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sa isa namang operasyon ng NBI Cavite North District Office, di na nakapalagpang isang lalaki na target dahil sa umunoy pang-aabuso sa 2 dalagitan niyang stepdaughter at isa niyang anak na bata. Nangyari ang krimen habang nagtatrabaho sa Kuwait ang ina ng mga biktima. Sa Angeles City, Pampanga naman, arestado ang Swedish national na isa umanong child sexual offender. Iniimbestigahan siya ng Swedish Police Authority dahil sa 2 counts of child rape. Lumabas pa na suspect din ito sa panghahalay sa 10 taong gulang na bata sa Sweden noong 2021 at dati nang na-convict sa financial fraud noong 2009 at 2003. Napag-alaman pa ng NBI na mayroong red notice mula sa Interpol para sa suspect. Kaugnay naman ito, binigyang diin ni NBI Director Jaime Santiago ang pagpapanagot sa mga nagkakasala sa batas, anuman ang lahi ng mga ito. Taliwas sa naging pahayag ng Chinese Embassy na tinatarget umano ang kanilang mga citizen. Ayon pa sa NBI, nagkataon lamang na maraming Chinese national ang nasasangkot sa iba't ibang krimen dito sa bansa. Wala kaming sinisino. No? Basta't nagbabiolate ng batas natin kahit sino pa siya. Remember, ang dami na naming nahuli, Vietnamese, Chinese, kung sino-sino, American. Basta't gumawa ng krimen, just like in any other country, basta't gumawa ka ng krimen doon sa bansa nila, labag sa kanilang batas, aarestuhin ka. Hinimatay naman ang Pinay na suspect sa human trafficking habang ipinipresenta sa media kanina. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa mahigit 70 individual ang nahikayat niya sa isang mission volunteerism travel sa Thailand. Pero 41% sa mga ito ang hindi pa nakakabalik sa bansa, habang 2 naman ang na-repatriate matapos umanong mabiktima sa isang scam hub sa Cambodia. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi lisensyadong recruiter ang suspect, kaya agad itong inaresto ng NBI International Airport Investigation Division. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.